Ayan mga lods, oh. Sinamahan ko nga pala yung tatay ko manguha ng tinatawag sa amin na kulo. Pero land crab yan, tawag sa English. So ayan, oh. Ayun, oh. Muntik pang makagat. Makagat kasi yan eh. Ingat-ingat lang talaga. Ayan, oh. Nakaamba na yung pangsipit niya. Yan. Pero hindi ka obra dyan dahil veterans na yan sa ganyan. Yan. So yun yung ginagawang pang trap sa kanila ay yung mga biniyak ng nyug. Yan kasi ang kinakain nila eh. Pag napasok na sila dyan, hindi na sila naalis kasi dyan na sila kumakain. Kaya ayan. Nasa mga ilalim lang yan. Diyan yan sa ilalim. Nauga kasi nagalaw na eh. Kaya ano na sila, punta na sila sa ilalim. Yan oh. Yan ang laki. Okay yan. Sarap yan mga lods pag inulam. Marami ring klase ng pagluto niyan. Yan oh. Yan, meron pa yan. Siguro, oh, yun oh. Siguro sa dulo masarap marami yan doon sa dulo. Ang maganda dyan kasi pag galing dyan sa mga tinatawag na bunuan, matataba yan. Yung iba may mga pa, yung aligi. Ayan. Hindi, isa-isa na. Ayun, meron pa pala doon, dalawa, tumakbo sa dulo. Ayun. Ayun, nagsipuntahan sa dulo. Nagsiksikan na sila doon, oh. Yung mga ganyang klase, matataba yan. Ayan, oh. Mukhang ilang araw na itong hindi napuntahan, eh. Ano kasi yan, mga lods, kada 3 araw, di kaya 4 yan, bago puntahan para mayroon na namang bagong pasok ng mga kulo. Yun, oh. Agad pa, lumalaban talaga, oh. Yun, oh. Yun, oh. Oh. Ay, paglaban muna eh. Yan. Pero pag hindi ka sanay dumakot niyan, yari ka talaga dyan. Ayun pa sa dulo, mga ilan na lang yun. So yun o, mga mahigit 10 na siguro yung nakuha ng tatay ko. Yan. So pagkatapos niyan, ibabalik uli yung mga tatakipan uli yung mga biniyak ng nyug. Tapos lilipat na naman kami sa ibang tinatawag na bunuan. So yan mga lods, lipat kami sa iba. At ayan na nga hindi ko na nabidyohan yung iba pang mga bunuan na pinuntahan namin ng tatay ko. At ito na nga yung mga nakuha naming mga kulo. Medyo marami-rami din. As you can see mga lods, tinatanggalan ko na ng mga paa para mailuto na. Mahirap kung hindi tatanggalan dahil baka umahon sa kaldero. At kung naririnig yung ingay na rin ng mga biik dahil parang gusto na rin nilang kumain ng kulo. Ang problema, medyo nahihirapan ako magtanggal ng mga paa dahil medyo matagal-tagal na rin ako bago nakahawak nito. Halos 20 years din bago nakahawak ng kulo. Yung mga sanay na, mabilis lang talaga sila manggapo. Manggapo ang tawag dyan sa amin, yung tinatanggalan ng mga paa. At ayun nga pala yung bunso ko na manghang-mangha sa itsura ng kulo. Ngayon lang siya nakakita nito. Ayan yung lumapit kasi natatakot baka kagatin daw siya. So hanggang dito na lang muna ang video na to mga lods.